In chapter 1087 nga napag-alaman natin na itong si Kuzan nga talagang naging estudyante ni Garp. Malaki nga ang naging impact neto sa karakter ni Kuzan. Dahil gaya nga ni Garp na tuwid ang pananaw at hindi nagpapabata sa world government, ganito nga rin si Kuzan. Ayaw nga rin niyang binabata siya ng kahit na sino. Kaya naman nung time na hindi niya nakuha yung titulo ng pagiging Fleet Admiral, umalis siya sa hanay ng Marines. At although naging rebelde nga itong si Kuzan na it turns out na naging miyembro siya ng Blackbeard Pirates, nakita naman natin yung impluwensya ni Garp sa kanya. Dahil nga sa na-training siya ni Garp, alam niya kung paano ito tatalunin. Nakita naman natin kung paano niya ito ginawa. Diba? So itong example nga na to tandaan nyo dahil papasok nga yan sa topic natin ngayong araw. At ito nga yung patungkol sa pagiging estudyante ni Kizaru kay former Fleet Admiral Sengoku. In short, kung si Kuzan nga may teacher na si Garp, si Kizaru naman sa tingin ko may teacher na si Sengoku. Bali umpisahan nga natin itong topic na to sa naganap na chapter 1091. Sa chapter nga na to na may pamagat na Sentomaru, napag-alaman natin na bata pa lang pala si Sentomaru kinuha na siya ni Dr. Vegapunk. Bakit? Para maging bodyguard niya dahil sa nakitaan nga niya to ng potensyal. At dahil nga sa gustong lumakas ni Sentomaru dahil sa oportunidad na to, tinanong nga niya itong si Kizaru kung pwede ba siyang turuan neto. Which is pumayag naman si Kizaru. Meaning naging estudyante ni Kizaru itong si Sentomaru. Ngayon ano ba ang kapansin-pansin sa tuwing umaatake o dumidepensa itong si Sentomaru? Diba ginagamit niya itong palad niya bilang primary weapon niya? Mula nga sa pag-atake at depensa palad ang nagiging sandata niya. Ngayon tignan naman natin yung ginawang depensa ni Kizaru sa naging laban niya kay Luffy in last chapter. Nakita nga natin na palad din itong ipinangdedepensa ni Kizaru. Meaning confirm na talagang tinuruan ni Kizaru itong si Sentomaru. Ngayon dito na nga papasok si Sengoku. So technically nga isang beses pa lang nating nakikita na lumalaban itong si Sengoku sa buong series ng One Piece. At ito nga yung during Marineford War, kung saan inatake niya ng mag-isa itong buong Blackbeard Pirates. Ang pinakakapansin-pansin nga sa mga ataking ginagawa ni Sengoku sa oras na to, palad din yung ipinang-aatake niya. Palad na similar sa ataking ginagawa ni Sentomaru at similar din kay Kizaru. Ibig sabihin kung naging estudyante nga ni Sengoku itong si Kizaru, malamang na dito niya nakuha yung knowledge niya na itinuro niya kay Sentomaru. Kaya similar itong dalawa na to ng fighting style. Bali hindi nga lang yan yung ebidensya natin na talagang estudyante ni Sengoku itong si Kizaru. Kung matatandaan nyo nga during chapter 0, which is kinukonsider as canon sa current storyline, nakita nga natin close itong sila Kuzan at Garp, which is nagme-make sense na ngayon dahil confirm na nga na naging estudyante talaga siya ni Garp. Pero during nga sa scene na to ang nakita naman nating nakadikit kay Sengoku itong si Kizaru. Meaning ba neto close sila sa scene na to dahil sa similar yung relasyon nila kila Garp at Kuzan? Bukod pa nga dyan during Marineford War nung time na nakita ni Kizaru na mag-transform itong si Marco, siya nga yung unang nakadistinguish na isang mythical Zoan yung Devil Fruit ni Marco, na in-emphasize nga sa same chapter na to na walang ka-idea itong mga Marines sa mythical Zoan Devil Fruit. So ang dating nga nito para sa akin kaya may idea itong si Kizaru sa mga mythical Zoan obviously na dahil kay Sengoku, since literal ngang mythical Zoan din yung Devil Fruit niya. At speaking of mythical Zoan na Devil Fruit ni Sengoku, literal ngang God Devil Fruit itong nakain niya, since ito nga yung Hito-Hito no Mi model Buddha. At alam naman nating lahat na once na ang isang karakter na-relate sa Buddha, asahan na natin na magiging sobrang overpower ng anime character na to. For example na lang sa Naruto na si Hashirama or sa Hunter x Hunter na si Netero. Parehas nga silang may kakayanan na related sa Buddha. At napanood naman
naman natin kung gaano ka-overpower itong dalawang karakter na to, 'di ba? Kaya naman itong si Sengoku nga na hindi pa natin gaanong nakikita ang kakayanan, paniguradong napakalakas din. May hint na nga tayo galing kay Roger na isa siya sa mga pinakamalalakas dahil ni-request nga niya to sa mga Marines kasabay ni Garp na kung gusto nga daw talaga siyang mahuli ng Marines, dapat daw na ang ipadala si Garp o si Sengoku. So this proves na nire-respeto ni Roger itong si Sengoku. Plus sa mga hindi nakakaalam, si Sengoku nga ang unang ni-reveal sa hanay ng Marines na nagtataglay ng Conqueror Saki. Kaya naman kung nabilib na tayo kay Garp sa ipinakita niya, although matanda na siya, paniguradong papabilibin rin tayo netong si Sengoku. Anyway, bakit ko ba binild up sa topic na to itong pagiging malakas ni Sengoku? Dahil kung itong si Garp nga na maraming napabilib nakagawa ng isang halimaw sa katauhan ni Kuzan, paniguradong ganito rin si Sengoku. Nakagawa rin siya ng isang halimaw na estudyante sa katauhan naman ni Kizaru. At kung tinraining nga ni Sengoku itong si Kizaru na taglay ang Devil Fruit ng literal na God Buddha, ang ibig sabihin lang neto hindi na bago para kay Kizaru itong Devil Fruit ni Luffy na Sun God Nika, or hindi na bago para kay Kizaru na lumaban ng isang literal na God. In short, wag nating maliitin itong kakayanan ni Kizaru dahil panigurado may plano siya kung paano tatalunin itong si Luffy. Teka, tatalunin ba talaga niya? Kung napansin nyo nga in last chapter nagpapakiramdaman itong sila Luffy at Kizaru. Nagpapakiramdaman nga sila in essence na pareha silang nagtataka regarding kay Dr. Vegapunk dahil itong si Kizaru nga tinanong si Luffy kung bakit niya daw pinoprotektahan itong si Vegapunk. Itong si Luffy naman tinanong si Kizaru kung bakit niya gustong patayin si Vegapunk. So dahil nga sa close itong sila Vegapunk at Kizaru, at nakita naman natin sa mga past chapters na parang napipilitan lang siya sa misyon na patayin si Vegapunk, mukhang magkakaroon nga ng betrayal sa part ni Kizaru. Bali hindi ko sinasabing susugurin ni Kizaru itong mga kasamahan niyang Marines guys pwede ngang subukan niya itong si Luffy. Kalabanin niya to ng seryoso. At kung makita niya na mas malakas to kesa sa kanya, doon pa lang siya magkakaroon ng confidence na hayaang makaalis itong Straw Hat Pirates sa Egghead Island. Nang sa ganon magiging panatag siya na nasa mabuting kamay na itong kaibigan niyang si Vegapunk, 'di ba? Dahil gaya nga ng nabanggit ko kanina na kung estudyante nga siya ni Sengoku, paniguradong naturuan rin siya neto ng mga philosophy. At kilala naman natin si Sengoku. Although malupit nga siya sa mga pirata, may part pa rin sa puso niya ng pagiging mabait, gaya ng ginawa niyang pagkupkop kay Corazon. Kaya naman I hope na ganito rin ang magiging senaryo sa part ni Kizaru. Yung natitirang kabaitan nga sa puso niya sana na mapukaw netong si Luffy. Anyway, para sa inyo ba? Ano sa tingin nyo ang magiging resulta ng labang Luffy versus Kizaru? Hahayaan ba silang makatakas ni Kizaru o tuloy ang laban at matira ang matibay? Bali kung may idea nga kayo, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!